Sa video na ito ibabahagi ko ang isang kwento tungkol sa isang bride na hindi nakapaglakad sa altar at ang mga misteryosong iyak na naririnig sa simbahan. Habang papalapit ang araw ng kasal ni Janice, mas lumalakas ang iyak na ito na tila may gustong iparating mula sa kabilang buhay. Ano kaya ang lihim na bumabalot sa simbahan na ito at paano ito makakaapekto sa kasal ni Janice? Samahan niyo ako sa kwentong ito at tuklasin natin kung paano nagkaroon ng katahimikan ang isang kaluluwang matagal nang naghahanap ng kapayapaan. Hi, ako po si Janice na may isa po akong kwento na sana ay mapakinggan ninyo. Nangyari ito nung ikakasal pa lang ako kay Ronald. Siguro naman ay alam ninyo yung mga pinagdaanan ng mga ikakasal na babae, kung gaano ka-stressful yung mga preparation at kung ano-ano pa. Pero sa kwento ko, hindi yung preparation ng kasal ang problema, kundi yung isang bagay na narinig ko sa simbahan na pagdarausan sana ng kasal namin. Sa mga linggo bago ang kasal namin, lagi akong pumupunta sa simbahan para magdasal. Hinihiling ko na sana ay maging maayos ang lahat at maging masaya kami ni Ronald sa aming pagsasama. May isang beses na nagdarasal ako sa may unahan ng simbahan. Nakapikit ako noon at nakaluhod nang bigla kong marinig yung iyak ng isang babae para akong kinilabutan. Alam mo yung pakiramdam na parang may malamig na hangin na dumaan? Napatingin ako sa paligid at ako lang ang naroon. Nakita ko na galing sa likod ng simbahan yung umiiyak na babae. Pero nung pinuntahan ko, wala naman akong nakita. Nagtaka ako noon pero hindi ko na lang pinansin. Pero sa totoo lang may halong takot at curiosity na rin ako. Nung sumunod na mga araw, narinig ko ulit yung umiiyak na babae. Ganun pa rin, ako lang yung tao sa simbahan. At galing sa likod yung iyak. Habang papalapit yung araw ng kasal namin, mas lalong lumalakas yung iyak na yon. Nakwento ko yon sa isa kong kaibigan. Ang sabi niya, baka raw yung iyak na naririnig ko ay yung iyak ng bride na hindi nakapaglakad sa altar. Tinanong ko siya kung ano yung ibig niyang sabihin. May isa raw bride na ikakasal sana sa simbahan na yon. Sabi nila, sobrang excited pa nga siya sa araw na yon. Pero bago pa man siya makalakad sa altar, ay inatake siya sa puso at namatay. Sabi ng kaibigan ko, baka raw yung iyak na naririnig ko ay yung iyak ng bride na yon. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapaglakad sa altar. Kinilabutan ako sa sinabi ng kaibigan ko. Naisip ko na baka totoo nga yung sinasabi niya. Isang araw, kasama ko yung mga abay ko sa simbahan. Nagdasal kami at humingi ng basbas para sa nalalapit na kasal. Habang nagdarasal kami, ay napatingin ako sa may likod. Nandun yung bride. Nakaputi siya at umiiyak. Sabi ko sa mga kasama ko, tignan nila yung nasa likod. Pero nung tumingin sila, ay wala naman daw tao. Ako lang ang nakakakita. Kinilabutan ako, kaya nagyaya na akong umalis. Dumating yung araw ng kasal. Dala-dalawa yung naghatid sa akin sa altar. Yung tatay ko at yung kuya ko. Habang naglalakad kami ay narinig ko na naman yung umiiyak na babae. Nakatingin ako sa unahan pero hindi ko magawang mag-focus dahil rinig na rinig ko yung iyak ng babae. Tumingin ako sa likod at nakita ko na naman yung bride. Umiiyak siya at nakatingin sa akin. Imbes na matakot ay naisip ko na hanapin kung saan ba talaga nanggagaling yung iyak. Sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede to, kailangan ko nang malaman. Tumingin ako sa mga upuan at nakita ko yung isang mensahe na nakaukit sa kahoy. Sabi doon, mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mahal ko, mahal ko, mahal ko. Grabe, parang biglang bumigat yung dibdib ko. Para bang naramdaman ko yung lungkot at pagmamahal niya. Naisip ko na baka yun ang mga salitang gusto niyang sabihin sa groom niya, pero hindi niya nasabi dahil sa maagang pagpanaw.
Naisip ko rin na baka yun ang mga salitang nakaukit sa upuan dahil yun ang mga salitang nasabi niya sa groom niya bago siya mamatay. Nakita ko na nakatingin na sa akin yung groom ko na si Ronald. Nakatingin din sa akin yung pare at yung mga bisita. Napatigil pala ako sa paglalakad kaya sabi ko sa tatay at kuya ko na ituloy na namin. Habang naglalakad ay iniisip ko yung mga salitang nakita ko. Yun din ang mga salitang sinabi ko kay Ronald. Mahal kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nung matapos yung kasal ay nag-alay ako ng 1 minutong katahimikan para dun sa bride na hindi nakapaglakad sa altar. Naisip ko na baka kaya siya umiiyak ay dahil gusto rin niyang maranasan yung kasal na naranasan ko. Simula noon ay hindi ko na narinig yung umiiyak na babae. Parang nagkaroon ng katahimikan sa simbahan. Para bang sa wakas, nakahanap na rin siya ng kapayapaan. Tuwing bumabalik kami ni Ronald sa simbahan na yon, ay naririnig namin yung wedding march. Naisip namin na baka sa wakas ay nakapaglakad na sa altar yung bride na yon. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga hindi natapos na kwento ng pag-ibig ay maaring magpatuloy kahit sa kabilang buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may umiiyak na bride din sa simbahan malapit sa inyo.